Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay first day ng October 2025. So bagong buwan, bagong galaw. CPSE market natin, ayan, medyo nag-bounce rin siya. So kahit pa paano is nakalampas tayo sa 5,900 level. Medyo solid yung yung candle natin ngayon. So medyo marami pong blue chips na magandang galawan for today's trading natin. So nag-close tayo 6,026.03 and meron tayong 1.22% na gain sa market. Kaya lang, 1.03 billion pa rin yung net foreign sale natin. Ayan. So mukhang trap yung galawan ni PSE market. Hopefully mali ako pero parang trap yung yung galaw natin. So namayagpag pa rin yung ating puro mining stocks pa rin, no? OGP, APX, PX, LC, Apollo. So puro mining stocks pa rin yung winners for today's trading. So tataas na ng mga galaw nila. So nilagay natin dito yung mga malalakas. Ayan, sina Apollo yung pinakauna dito sa listahan natin kasi maganda yung up move niya. Ayan. So anyway, sige, tignan natin. Hopefully maganda pa rin yung galaw natin bukas and magbalikan tong foreigners na to. Kasi pag net foreign sale pa rin tayo bukas, malamang laglag pa rin yung ibang alaga natin. Okay, so sa global market, maganda yung closing ng US market kagabi, pero parang ngayon negative yung opening nila dahil doon sa government shutdown. So hindi sila nagkasundo yata sa budget ng kanilang for the year 2026 siguro. So nagkaroon ng shutdown sa government ng US. So European stocks, okay siya. Medyo maganda. And then Asian stocks, okay din siya. So ang pumitik ngayon, yung cryptocurrencies natin. So taas ngayon ni Bitcoin nasa 116K. Ayan. So talaga, kailangan bilhin mo lang siya kapag nagkaroon siya ng pullback sa 108 at saka 109K. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks. So nauna sa listahan si Apollo, pumitik 9.64%. So maganda yung galaw niya. And then meron siyang 62K net foreign buy. Then followed by Felix Mining, 6.25%. So ito na ngayon yung nangunguna. Meron siyang 17.25 million net foreign buy din. So pinapasok din siya. And then si nickel natin, ito nag-break out. 8.24%. Ayan, di natin nabalikan to. So, meron siya net foreign buy na 13.87 million. Si Plus natin, up move, pakonti-konti, 1.58%, pero net foreign sell ng 22.47 million. Si ICT, alam ko yung pinakauna sa mga blue chips natin. Tapos si SCP, 4.58%, and meron siyang 7.37 million. Net foreign buy, so sabay plus Bloom, umakyat din si Bloom, 3.86%. Ito malakas yung yung tulak ng foreigners, 39.12 million net foreign buy. Ayan. So finally, nag-bounce na rin yung ibang stocks natin. BDO pala yung medyo malakas yung closing, umabot siya ng 4% kanina. Okay, so disclaimer pa rin sa mga viewers sa channel natin, yung ating review is for education purposes lamang, so wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market, trading sa market, due diligence lang po kung ng stocks yung gusto mong bilhin. And then, ingat pala dyan sa, naalala ko, dyan sa bandang Cebu, so malakas pala yung 6.9 yung earthquake. So, grabe. Ingat na lang po yung mga Cebuanians, taga Cebu ng mga kasama natin. So, follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community. So, dyan po yung mga kasama natin. And then sa mga viewers, maraming salamat po dun sa mga usual viewers. Company reviews, mga sample trades sa market, indicators, technical analysis, fundamentals, and then yung mga learnings natin sa market naman. Si Cebu, nag-drop din siya, no? Cebu Pacific, na umakyat siya kahapon pero nag-drop din nung opening ng markets natin. Okay? Palapit Trader Crypto to para sa mga play to earn games, cryptos. So, subscribe ka na lang dito. So, ayan, mga launching ni probit.com yung binabantay natin. Tapos sa social media, Facebook account na Palapit Trader or dito sa Facebook page. Bodega Pick, yung mga articles natin. And then sa Twitter, hindi ko nabuksan si Bodega Pick sa Twitter sa mga news. So, meron tayong summary dito. O, ang daming blue chips ngayon, no? Si Converge yung humila sa blue chips. Saan yung summary? Parang wala, no?
Okay, wala pa akong summary ni Philippine Stock Exchange. So dito na lang tayo. Tuwan-tuwa si GSIS natin. GSIS Chief assures pension fund is safe, secure as assets climb to 1.88 trillion. Ayan, dapat lang. So nag-close tayo 6,026. Bullish engulfing candle, pero bakit ganun? Tagilid yung net foreign na selling natin. Okay, so ito yung mga winners. So BDO ngayon na una, 4.06%. Aboitiz Equity Ventures, 4%. Dahil pumitik. Pure Gold, 3.57. Meralco, 3.4. ICT, 3.05. ASEN, 2.98. And SMPH, 2%. So andyan na yung iba. The rest is mataas. So medyo na-pullback pa rin. Converge, nauntog, negative 4.47%. BPI, minus 2.61%. Monde, minus 1.2%. Pero konti lang yung namula dito sa mga blue chips natin. Okay? So BSP is steady at 5% with inflation at 1.7% and 3.3% sa 2026. Mas mataas yung inflation sa next year. Okay. So the US government shut down much of its operation on Wednesday as deep partisan divisions prevented Congress and the White House from reaching a funding deal. Sa atin, dire-diretso lang, di ba? Basta merong isingit lang na na pondo. Ayan. Pasado na yung bill. Okay, Converge top opening signal rankings pero okay, nag-drop siya for today. MPI JT Cap open 1.6 billion wastewater facility in Muntinlupa. So, share buyback pa rin si Ali. Paano na kung hindi siya nag-share buyback? Ang dami niyan. Binibiling shares. So, nung alas 12, mas marami yung blue chips na maganda. Pero yung iba, sina Ali, LTG, ayan. So, namumula din kanina. Okay? So, share buyback, SM Meg, OPM, URC Fruit, SMPH, at saka si Ali. Wala pa yung mga summary ni BA Market. Saglit. Baka dito na. Wala pa. Ayan, busy yata yung 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 mga iba nating kasi hindi maganda pa rin 'di ba yung galaw ng ibang stocks natin. Okay. So anyway, yun lang. Tapos sa BSP, so steady lang sa 5%. Pero ang taas na, 'di ba? So mababa na yung value ng piso, 58.3 yata yung palitan sa 1 US dollar. So Sibulan Master plans to raise up to 5 billion through sustainability linked bonds. Maynilad, ito yung bagong IPO. Plans to lower its initial public offering price to as much as 15 pesos, down from the earlier set maximum of 20 pesos per share. Ayan. So, masyadong mahal si Maynilad natin. Share buyback, CURC. Tapos Security Bank appoints new chief. Alas 11, so medyo balance lang yung mga losers sa winners sa market. Si ASEN yun ang una kanina, mag 4%. Alas 10, okay, mas marami naman yung Nung opening natin, di ba, nag-drop yung index and then nag-bounce. Tapos tumas na siya pagdating ng closing ng market. And si Plus yung nauna kanina, nasa 3% siya kanina alas 10 ng umaga. Robinson, plans to open at least 3 more branches. Asia Best Group sign 150 million subscription agreement to acquire Concrete Stone Corporation. Philippine stocks underperformed regional peers. Petron became the first oil company accredited by Department of Energy. And then yung galawan kahapon, okay, for mining stocks yung winners natin. No? Unfortunately, for MREIT holders, nothing has changed. Still interested in MEG mall assets. Okay, so MGen, considering REIT in addition to backdoor listing. Ayan, Emerald ko yan. So Pure Energy Group to backdoor call. And then MREITs is still interested in MEG mall asset. Okay, Robinson, US Futures, mapula kanina. Ayan, so hanggang ngayon, mapula pa rin yung galawan sa US natin. Okay, so yun po yung yung galawan ng mga news sa market natin. So patalasas ulit yung ating Patreon channel para dun sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito. Ayan. So start na ng cycle natin kasi October 1st. Okay, so punta tayo dito sa index. Ayan, titignan ko si OGP kung ilalagay ko sa review natin. Pero 1% lang naman. Ayan. So doon na lang tayo sa
medyo malalakas gumalaw. Okay, so nag-bounce si index, hopefully, nag-temporary bottom siya kasi 'di ba projection natin is 5,800, mas mababa pa kasi nga net foreign sale pa rin tayo pero medyo maganda yung pinapakita niya, good sign. Dow G, parang Dow G siya, 'di ba? Tapos sa bullish engulfing candle. So mas inclined tayo na sabihin na reversal sana to kung net foreign buy pero net foreign sell eh. So baka dead cat bounce yung nangyari sa kanya. So anyway, confirmation bukas kung totoo 'yan. So ganun pa rin naman, hindi naman nagbabago yung ano, yung pinaka-trend natin is downtrend pa lalo na may lindol sa ano, 'di ba? Sa Cebu. So baka bukas pa ma-digest ng market 'yon. Kaya siguro lumabas tong ano eh. Kasi malakas 'yon, 'di ba? Parang buong Cebu yung ano eh, yung affected. Ayan. So yung RSI natin is nasa bear side pa rin. Okay, so sige, tignan natin kung good sign yan. Confirmation bukas. Pag bearish engulfing candle, so i-inday natin tong ano, malakas na net foreign sell ng market natin. Kasi lahat ng indicator niya pare-pares pa rin eh. Pababa pa rin yung ano eh, picture. Okay, so kulang pa rin ng tulak. So tingnan natin yung mga ano, mga winners. So si yung may volume Apollo, ayan, pumitik 9.64% si for mining pa rin eh. Si nickel, ito breakout oh. Ganda ng galaw ni ano, talagang clean house dagap na ni nickel to oh. Itong area na to. Kasama ba sa ano, kasama sa review natin. So 8.24% si Felix Mining breakout, 6.25 si Ionix o nabubuhay, 5.49% si Megawide bumabalik, 4.84% SGP, yun no, nag-bottom. So yun na pala yung bottom niya no. 4.58% yung tingin ko sa kanya kahapon, di ba? Hanggang dito pa sa 14 pesos. Next si BDO. Okay, nag-bounce na rin sa wakas, 4.06. Bloom, diretso, 3.86. Si Meralco, breakout ba to? Hindi. Okay, nag-recover, 3.4%. Macro Asia, yun. 3.29%. East-West, nag-bounce na rin. 3.13. ASN, 2.98. Wow, may follow-up yung ano, breakout. Tapos si Security Bank, nag-up na rin siya. 2.1%. CREC, 2.09%. Pa-breakout si ano. Panalo din to si ano, CREC, diretso. Okay, so dito tayo sa mga losers ng market. Sino ba ang ano? Ayan, Cebu Pacific. Kinain niya yung ano kasi gap up lang siya eh. Hindi kayo nagkamali lang ng bili yung ano, trader doon. 5.97% drop. Tapos si yung may volume na lang. Converge, minus 4.47. Ako, nauntog si ano. Mukhang magdo-double bottom. Tapos si ABA, minus 4%. O diretso na. Na-breakdown na. Now Corporation, minus 3.8%. O padaustos pa rin. Tapos si, sino pa? BPI, ba, hindi naka-recover. Minus 2.61%. And then si BLL, minus 1.79%. So downtrend pa rin si ano, BLL natin. Okay po. So yun lang yung mga galawan dito sa market. Silip tayo ng konti sa global. Kagabi okay sa US market pero ngayon mapula. So dahil doon sa government shutdown. S&P futures minus 0.55, Dow futures minus 0.48, Nasdaq minus 0.63%. So European stocks okay siya. Ayan, medyo maganda. And then Asian markets majority is okay. Ayan, sumabay na rin tayo sa global markets natin. And then sa crypto, ayan, malakas sa crypto. Bitcoin, 116K, so up siya 3%. Ethereum, 4.3K, 4% up, malalakas. So, si XRP, pabalik na naman sa 2.9, 3.6. Si Sol, up ng 5.78%. Si BNB, up ng 2.44. Dodge, 6.19% ulit. Ayan. May breakout na kaya to? Tignan natin. Kasi nakukulong siya sa range na 108 hanggang 119, no? Pinaka-range ni Bitcoins natin. Okay? So, yun lang po yung mga balita. So, balik tayo dito sa market and then pag-usapan natin yung trending stocks.
Okay, so unahin natin si Apollo. Panalo na naman yung mga ano. Penny stocks natin, ba? Mukhang lalaban na si Apollo. Okay. Hopefully, dire-diretso yung galaw niya. May trend si Apollo natin. Pwede ba? O ito, uptrend yung ano niya. So, pinaka-support niya talaga yung ano, MA20 natin. So, on the way na siya para bumalik. So, best case scenario, susundin yung mga naiwan dito sa 0.01, 0.013. So, anyway. Pero yung pinaka-current na resistance niya, siguro malapit dito sa ano, 0.0098. Ayan, tingnan natin. Mukhang may gusto naman niyang bumalik kasi may volume siya eh, kahit papaano. Ayan, oh, nabuhay yung volume niya. So, hopefully tumuloy bukas ulit tong si Apollo natin para doon sa mga traders natin. So, 0.0091 yung closing. Nag-up siya ng 9.64% and meron siyang 62K na net foreign buy. Ayan. Ganda ng galaw niya eh. Ayan. So, hopefully diretso na yan. Sumabay sa reversal na market natin. Next, yung mga mining stocks. Felix Mining, ito na ngayon yung ano, pinakamalakas na ano, mining stocks natin. So, RSI 81. So, talaga dumidiretso pa rin yung stocks. No? Basta meron siyang sentiment. So, gold prices yung pinaka-sentiment natin. Asa na siya dito sa resistance area. Okay, so nandyan na. Pipitik pa kaya to? Okay, may pick siya dito sa ano eh, 10 pesos. Pero lagay ko na lang muna dito sa ano, 9.13. Pero best case scenario, mukhang abot nga din to ng ano 10 pesos. Ayan, maganda yung galaw. So nag-close siya ng 8.67, up ng 6.25%. O net foreign buy pa. 17.25 million net foreign buy. So lalo na ngayon, di ba? Shutdown sa US market. So ibig sabihin, may na yung stocks, malakas yung ano, mga gold natin. Ayan. Kailang overbought na. So watch out na lang doon sa mga papasok. Parabolic na yung mga galawan ng mga mining stocks natin. Okay, very good. Next, nickel. Ito, panalo si nickel Ba't na hindi ako nakasakay ulit dito kay nickel natin? Takbuhan kasi kahapon eh. Ayan. So, nung opening niya, nag-breakout pa pala si, ano, si nickel natin. Rather, gap up. Ayan. So, meron siyang gap up. Gaano kalaki yung gap up niya? Tapos, nagsiso ba to? Kasi may konting wiki, 2%. Nag-up siya. Tapos, sa ano lang siya, oh. Sa pre-close, malapit sa pre-close, 235 lang pumitik. Okay, tingnan natin kung may follow-up. Hopefully meron na. Hindi pinitik lang si, ano, si Nickel. Baka mag-ala, ano to eh. Cebu Pacific natin, ayan. So may mga gap siya dito. Okay. Tingnan natin, 3.9. Ayan. Pero bullish kasi ang mining eh. So baka kahit may pullback siguro to. Baka dumiretso na rin si, ano, si Nickel natin. Okay, very good. Okay, maganda yung galaw. Bounce yung RSI. And then, pa-bullish na rin yung, ano, yung direction ng MACD formation natin. So, nag-up siya ng 8.24%, up siya 3.68, and then 13.87. May net foreign buy pa siya, 13.87 million. Okay? Next, yung alaga naman natin, si Plus, dahan-dahan lang. Okay. Okay lang yan, dahan-dahan. Pero ayaw talaga mag-breakout, no? Ang bagal ng galaw. Okay, so ganun na lang. Hindi magbabago yung ano, yung range natin na malaki sa kanya kasi volatile siya. Last time, so anyway, good sign, pakonti-konti, kahit pa paano umakyat siya hanggang sa makakuha siguro ng momentum. So nag-up siya 1.58% and 25.65 yung ano, closing price natin sa kanya. Kailan ba't kaya? Net foreign sale na naman siya. 22.47 million net foreign sale. Okay, sundan ko na lang yung ano, yung trend niya is uptrend naman and although mahina, uptrend din naman yung ano, direction ng RSI natin. Ayan. Hopefully, mag-breakout na rin for the coming few days si Plus. Next, yung kasabay niya lagi, si Bloomberry. Okay, diretso na rin to. Nag-breakout na siya. So, next na resistance na. Nag-breakout na eh. Okay. Tapos yung pinaka-support natin yung ano, malapit dito sa MA100, 4.2. O diretso, no? Smooth na smooth yung galaw niya. MA9 yung pinaka support level. Tapos diretso. Hindi pa naman overbought, no? Sakto lang overbought. 70. And then, okay din yung ano, RSI at saka MACD formation natin. Okay? So, dito na tayo, 4.8. Nakabalik na siya, no? Ito siguro pinakamalakas na ano, resistance area niya.
So close at 4.3, 3.86%, and ilang araw na rin, no? 39.12 million net foreign buy. And then lastly, si SEP, ayan. Kala ko pre-pull na tong si ano eh. SEP natin, ayan. Saan ba yung sukat natin kahapon? Tablet. Okay. Ang sukat ko sa kanya kahapon is around 14.5. Pero ayan, mali. So nag-bounce na siya kaagad. So nagkaroon na tayo ng support dito sa 15.1. Ang pinaka-next na target ulit niya, si reversal eh. Tingnan natin kung dead cat bounce o diretso ba ulit. Dito sa 16.6. Ayan. Okay. Malaki kasi itong volume na to eh. Mas maliit yung pumasok ngayon. Okay. So sakto 50.39 yung RSI natin, pero kailangan niya double bottom bago umakyat kasi pabagsak yung structure ng MACD formation natin sa kanya. Anyway, ganyan lang muna. 15 to 16.6. So nag-close sin to 16 pesos, 4.58%, and meron siyang 7.37 million net foreign buy. Okay, so finally bumalik na rin yung mga ibang stocks natin. Kala ko didiretson tayo sa 5.8, pero bakit kaya ganun? Wala pa rin yung net foreign buy ng market natin. So hindi pa tayo masyadong kampante diyan. Baka meron pang pullback ulit si PSE natin. So yun lang muna yung ating review. At least good naman yung closing, 1.22%. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Plummy Trader na YouTube channel. Join ka sa group, guys, kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Badagipig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.